ko lang, base dun sa mga nakakaraang mga aralang ginawa sa pangunguna po ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Yung dapat naming maunawa ang mga manggagawa, yung ma-attain namin o magawa namin yung sinasabi sa Kawikaan 4 at 7, ang karunungan ang pangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan, oo sa lahat mong kunin mo ang unawa. Magagawa lang namin yun, sabi nga ng kapatid na Eli, masusumpungan kasi yun dun sa aklat ng Panginoon o sa Biblia. Sabi nga sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17, ang banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ang lahat ng kasulatan na kinisayahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang wikaang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng bagay na mabuti. Yun yung laging naririnig namin at itinuturo ng kapatid na Eli. Hindi lamang doon sa sinasabing aklat o Biblia magkakaroon o maa-attain yung sinasabing wisdom and understanding. Nandun din yun mismo sa sinasabing sugo ng mga ngaral ng Diyos. Dun sa sugo ng Diyos. Sabi dun sa 3:14 ng Timoteo na yung pinag-aralan, yung yamang nalalaman namin kung kanino ito natutunan, yun nga po yung sinasabi, nandun yun sa mga ngaral. Mismo si Pablo sinabi yun sa Corinto 4 at 6 na sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Mismong yung mga ngaral kasi, doon mismo may matututunan po kasi tayo eh. Sabi nga din dun sa 6:17 ng Galatia, na sabi nga ni Pablo, dala ko ang wikang nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Mismo sa mga ngaral, nandun yung tanda, andun yung ebanghelyo, andun yung karunungang makukuha. Para ma-attain yun, yung susi doon, sabi nga po dun sa Kawikaan 1:23, kung tayo ang wika, babalik sa saway ng Panginoon. Sabi doon, magsibalik kayo ang wika sa aking saway at ang Espiritu ay ibubuhos sa inyo. At yung makakasumpong nun o masusumpungan yung ganung bagay kung magagawa namin na gaya ng sinasabi pa rin sa Kawikaan 2:3 hanggang 5 na kung hanaping parang pilak at sasaliksiking gaya ng kayamanang natatago ay iyo ang wikang mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at ang kaalaman ng Diyos. Ganon yung natutunan namin. At dapat na bilang manggagawa, alam namin kumilala dun sa sinasabing may karapatan. Sa Santiago 3 at 1 sabi, huwag ang wikang maging guro ang marami. Alam namin na sa panahon ngayon, yung alam naming sapat na makapagturo at nangunguna sa amin na nagtuturo, yun nga po yung sugo ng Diyos na kinikilala namin sa panahon ngayon sa pangunguna ng kapatid na Eli at kapatid ni Daniel. Requirements nga na alam namin bilang manggagawa, matuto kaming kumilala dun sa karapatan sa pinagkaroonan namin ng kaalaman ng salita ng Diyos. At bilang manggagawa, lagi ang bilin ng kapatid na Eli, gaya ng sinasabi sa Biblia, kung paano yung paalala lagi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang manggagawa, hindi Panginoon, kundi alipin. Sabi doon yun sa Corinto pa rin, sinasabi po doon na sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng alipin kay Kristo. At ang manggagawa, sabi sa unang Pedro 5:3, ang manggagawa, hindi rin naman may pagkapanginoon doon sa pinangangasiwaan niya. Hindi din naman may pagkapanginoon doon sa pinangangasiwa ang ipinagkatiwala. Ganun yung laging pagpapaalala ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. At ganun din naman namin nakikita yun sa kanila. At ang manggagawa, hindi din hukom. Yung basta na lamang hahatol. Kasi sabi nga, kung kayo ang wikay nagsasalita ng laban sa kapatid o laban sa isa't isa o humahatol,
kayo'y hindi tagatupad ng kautusan kundi hukom. Kaya yun yung utos o batas sa manggagawa. At bilang mga manggagawa, ah, gaya ng pagpapaalala ni Pablo, sinasabi din na, sabi ng kapatid ni Eli, ang mga manggagawa, hindi magkakaaway yun eh. Sabi nga, sa gayoy kayo ang wikay nakikilala na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Ganun yung alam ko na natutunan kay kapatid na Eli at kay kapatid na Daniel at nakikita namin bilang isang manggagawa. At yung batas pa rin sa manggagawa, nakasulat yun lahat doon sa unang aklat ng Timoteo, ikalawang aklat ng Timoteo. Ang natatandaan ko, sabi nga ng kapatid ni Eli, ang aklat ng Timoteo ay kumpleto sa lahat ng aklat sa Biblia. Yung doktrina, yung batas na dapat gawin, yung pagpapaalala, yung pakikitungo sa ama, pakikitungo sa ina, pakikitungo sa kapatid na babae, pakikitungo sa kapatid na lalaki, gayon din kung paano aalagaan yung sinasabing babaeng bao, yung pagbibilin lahat. Sabi nga, andun yung lahat ng turo na paano tayo magiging dapat. Kumpleto nga, sabi nga ng kapatid na Eli, yung aklat ng Timoteo. At bilang manggagawa, sabi nga dapat marunong kaming gumamit ng salita ng Diyos na matuwid. Sa unang Timoteo 1 at 8, sabi nga, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Batas sa manggagawa, gaya ang wika sa obispo, ay mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, hindi magulo, hindi magagalitin, hindi palaaway, sapat na makapagturo, namamahalang mabuti sa kanyang sambahayan. Ganun yung sinasabi. Sa ikalawang Timoteo, sa aklat ng ikalawang Timoteo, andoon kasi yung kabuang bili ni Pablo para kay Timoteo. Sabi nga, narinig namin yung kay Brad Eli, yung buong pagmamahal at pag-aalaala ng isang leader, si Pablo, kay Timoteo, at lahat ng bilin at katuwiran at kung paano niya itinuturo yung pamamahala sa iglesia sa hahalili sa kanya. Exactly sa panahon ngayon, nakita namin to kay Brad Eli at saka kay kapatid na Daniel. Kung paano inaalala lagi ng kapatid na Eli at ang kapatid na Daniel, laging inaalala niya at pinagbibilinan, lalo na sa aralan namin na talagang yung pagtuturo niya kay kapatid na Daniel. Kung ano yung nakapaloob dun sa ikalawang aklat ng Timoteo, na pagmamahal at pag-aalala niya kay Timoteo, ni Pablo, ganun ang kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Yung sabi nga niya na ingatan ng pananampalataya at yung sinabi niya na iwasan yung usapang walang kabuluhan, yung lahat ng mabuting bagay na narinig sa kanya ay ingatan niya. Yung lahat ng pagbibilin, nandun lahat po yun sa Timoteo. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, tatlong bagay yun, naunawaan din namin kay kapatid na Eli at kay kapatid na Daniel. Andun yung sinasabi po na sa pamamagitan ng salita, andun yung sinasabi ang wika sa Jes ng Roma, ang sabi doon sa pamamagitan ng wika ng bibig, andun yung sinabing ang pagsasalita ng ikaliligtas at sa pamamagitan din ng sulat, di lamang sa pamamagitan ng sulat hindi lamang sa pamamagitan ng salita, maging sa aming sulat at maging yung action, yung kung paano tayo mamuhay. Sa 2:15 ng Pilipos, sinasabi doon na kayo ang wikay gaya ng ilawan sa sanlibutan, sa pamamagitan ang wika ng inyong kabuhayan nagsasalita, o ang inyong kabuhayan ay nagsasalita. Sa ganung bagay,
doon nakapagtuturo tayo. Hindi lamang doon sa bagay na sinasalita o nakasulat, maging doon sa pamumuhay natin, sabi nga, nababasa o nakapagtuturo po tayo. Yun po yung natatandaan ko. At sana nga po sa tulong at awa ng Diyos, doon kami manatili. Dahil utos yun na manatili kami sa bagay na pinagkaoroonan namin ng katunayan doon sa kinikilala po naming mga ngaral sa panahong ito. Yun lang po yung akin pong masasabi. Salamat po sa Diyos.